What? Nga. Akala nyo, chinecheck ko kung sira yung zipper ko, no? May demo lang akong feature na matagal nang wala sa mga sasakyan ngayon. Ang tinutukoy ko ay yung hidden or pop-up headlamps. Yung bang ilaw sa harap na nakatiklop kapag araw tapos naangat pag madilim na. Ang cool nun, di ba? Kapag nasindihan mo yung headlamps, akala mo kape yung laman ng tangke imbis na gasolina. Para kasing gising yung auto sa gabi, pumasok ng night shift. Ano nga ba ang nangyari sa feature na yan? I'm Stanley Chi, your host for Phil Coach's Top 10 Coolest Cars with Pop-Up Headlamps. Kung ayaw nyong pandilatan ko kayo, parang ganyan. Like nyo na itong video namin and subscribe to our YouTube channel. Samahan nyo na rin ng pag-click sa bell icon para makauna kayo sa akin sa latest updates namin. Remember, Phil Coche ang leading car portal in the Philippines. Nag-umpisa ang hidden headlamps noong 1936, mano-mano pa noon. Nauso ang electric version noong 1938 sa Buick Y-Job. Hindi yung B-Job ha, Buick Y-Job. Ang unang concept car sa kasaysayan. Karaniwang makikita sa sports car ang hidden headlamps. Kaya lang, dahil sa bagong safety regulations para sa pedestrians, delikado na raw ang gimmick na yan. 1994 ang huling taon na nagkaroon niyan sa mga kotse. Sayang, ang sarap pa namang masdan ang pagbukasara ng ganyang klaseng headlamps. Kahit magsawa kayo kakanood ng Unli Pops. Unli Pop-Ups ng ilaw. Pero at least, may remembrance pa rin tayo ng feature na yan sa 10 modelo ng sasakyan na gumagamit pa rin ito. In no particular order tong listing namin, ha? Number 1, ang first generation ng Honda NSX noong 1990. Ito ang unang mass-produced car sa mundo na may all-aluminum body. Sobrang gaan, pati yung 3-liter gasoline engine niya, gawa din sa aluminum. Alam nyo bang ito ang inspirasyon sa likod ng McLaren F1 supercar? Okay, sana yung unang labas ng NSX, kaya lang nawala ang pop-up headlamps pagkatapos ng unang facelift noong 2002. Number 2, ang Lamborghini Countach noong 1974. Isa yan sa mga exotic designs na ginawa ng Italian design house na Bertone. Patulis at puro edges ang itsura, parang pangkalso ng pinto. Yung iniipit sa pintuan para hindi magsara mag-isa. Pero ang Countach ang unang production car na gumamit ng scissor doors. Ang pinakamabilis na production version Countach noon ay yung 25th anniversary edition. May top speed na 298 km per hour at kayang mag-accelerate ng 0 to 100 km per hour in just 4.5 seconds. Ang bilis nun, ha? Number 3, ang first generation Mazda Miata na lumabas noong 1989. Hindi naman kabilisan ang Miata tapos pang hairdresser daw kasi nasa style ang buhok mo kapag top down. Pero ang Miata ang nag-revive ng interest sa mga 2-seater convertibles. Mahigit 200 ang napanalunang awards niyan bukod pa sa pagiging Guinness World Record holder for best-selling open-top 2-seater sports car. Number 4, ang Chevrolet Corvette. Mula 2nd generation noong 1963 hanggang 5th generation noong 1997. Binansagang America's sports car ang Corvette dahil sa astig na itsura at performance ito. Ang sabi, 1982 ang pinakamalungkot na taon sa history ng Corvette kasi walang available na manual transmission, kahit special order pa. Tapos noong 1983 naman, wala raw nilabas na bagong Corvette sa US. Mukhang nagkatamaran yata. Number 5, ang Jaguar XJ220. 2 taon lang ang tinagal nito, from 1992 to 1994. Nagsimula sa all-wheel drive ang concept version pero naging rear-wheel drive na lang pagdating sa production. Aerodynamic ang itsura, ginamitan pa ng wind tunnel ang design. Combined with its 6.2-liter V12 engine, naging fastest production car ang XJ220 sa Guinness Book of World Records noong tumuntong yan ng halos 350 km per hour sa Nardo Test Track sa Italy noong 1992. At kung gusto nyo makibalita sa full specs, updated pricing at latest news sa mga modelong pag-uusapan natin, silip na kayo sa aming Phil Coche Car Guide. Nasa description sa baba yung link. Number 6, ang Ferrari Testarossa. Testarossa, hindi testicles. Ni-launch noong 1984 sa Paris, ang ibig sabihin ng pangalan niya ay redhead sa Italian. Meron kayang blonde o brunette? What?
Originally, ayaw sana ng designers na lakihan ang air intakes dahil sa US safety regulations. Pero eventually, ginawa nila itong fashion statement. Sumikat ang Testarossa sa pop culture nung sinama ito sa 80s TV series na Miami Vice. Pero ako, ang kilala ko, Marikina Vice. Todas boy. Number 7, ang Lotus Esprit mula 1976 hanggang 2002. Ito ang unang modelo na ginawa ng Lotus para kalabanin ang road cars ng Ferrari. Hindi biro ang sitwasyon nung unang lumabas ang Esprit. Hindi yung damit, yung sasakyan. Kasi ramdam pa ng mundo ang epekto ng energy crisis ng 1973. Pinuri ang handling nito kahit hindi ganun kalakas ang makina. Yung mga mahilig manood ng James Bond sa inyo, baka pamilyar kayo sa Esprit bilang kotse ni 007 na naging submarine. Submarine, hindi sinubmarine. Naging submarine. Number 8, ang Lancia Stratos na tumagal mula 1973 hanggang 1978. Ito ang unang rally car na designed from scratch. Yung iba kasing rally cars noon, adapted lang mula sa consumer models. Sandamakmak na rally races ang napanalunan ng Stratos, kasama na ang pagiging 3-time World Rally Championship winner from 1974 to 1976. Number 9, ang first generation ng Mitsubishi GTO noong 1990. Also known as the Mitsubishi 3000 GT. Collaborative effort yan ng Mitsubishi at Chrysler kaya yung mga Amerikano ang naging bahala sa exterior styling. Bukod sa all-wheel drivetrain, meron din niyang 4-wheel steering, adaptive suspension at automatic adjusting spoiler. Brutal daw ang acceleration, less than 5 seconds ba naman ang 0 to 97 kilometers per hour at malupit ang kapit sa kalsada. Last na, sa number 10, ang Toyota Sprinter Trueno, lalo na yung AE86 na kasama sa 5th generation ng Corolla. Spanish word ang Trueno, ibig sabihin thunder o kulog. Magaan na, mura pa, at madaling i-modify. Trueno yan, hindi false. Near 50-50 ang weight distribution, samahan pa ng high-revving twin-cam engine. Pwede ring salpakan ng optional limited slip differential. Siyempre, para sa mga baliw sa anime dyan, ito ang kotse ng bidang si Takumi Fujiwara ng Initial D. Hindi lang pang karera, pang-deliver pa ng tofu sa umaga. Ayan tuloy, nag-crave ako. Kumpleto ng ating lista ng Philcoche's 10 coolest cars with pop-up headlamps. I'm your host Stanley Chi, ang inyong senpai pagdating sa turbuhan na nagpapaalala sa ating lahat. 300,000 ang subscriber goal natin for 2021. So paano ba yan? Magkita-kita ulit tayo sa next video. Bye! Uy, may tropa nga pala akong gustong bumate, baka kilala niyo siya. Hey guys, James Deacon here, and I just wanted to tell you that we're all trying to help Philcoche hit 300,000 by the end of the year. So what are you waiting for? Go, follow. Thanks for watching. Don't forget to subscribe to Philcoche, the country's #1 online car portal.